Pasok pa rin kayo sa Basta Enerhiya. Sagot kita. Mula sa mga concerns ng ating mga ka-energy, oras na para bigyan linaw yan. Director Patrick, posible ba talagang makatipid tayo sa kuryente kung sakaling susundin nila ang mga household energy conservation tips mula sa inyo? Siguradong makakatipid ang ating mga energy kung susundin nila ang ating mga household energy conservation tips. Okay, so simulan natin, no? Dahil ngayon, maraming nagtatrabaho, maraming nag-aaral gamit ang kanilang mga computers, desktop o kaya laptop. So ang tanong ngayon, saan ka ba mas makakatipid? Desktop? Laptop? Mabilis ang sagot mga ka-energy, mas makakatipid tayo kung ang gamit natin ay yung laptop. Dahil base sa ating pag-aaral, yung ating laptop ay kumukonsumo ng higit 50% mas kaunti kesa sa desktop. Kaya kung pipili tayo, pumili na tayo ng laptop kesa mag-desktop tayo, Miss Jasmine. Paano kung may desktop ka na? Kung may desktop naman na tayo, ang ating parating magiging tip is kung hindi na natin ginagamit, kagaya ng ibang appliance, patayin po natin ito. Okay, so ang mga desktop, katulad ng maraming mga appliance, nakasaksak lagi yan eh. So, okay bang nakasaksak forever? Kailangan tanggalin, bunutin. Ang ating payo sa ating mga ka-energy, bunutin po natin yung mga appliances kung hindi talaga natin siya ginagamit. Dahil meron po tayong tinatawag na phantom load or yung vampire load. Ano ba yung dalawang konsepto na ito? Simpleng-simple lang po ito, mga ka-energy. Kapag ka naka-plug po ang isang appliance at meron po kayong nakikitang standby power, nangangahulugan po meron pang kakarimpot na kuryenteng dumadaloy dito. Batay again sa pag-aaral ng ating Department of Energy, nakita natin na kapag iipunin ng isang kabahayan ang mga naka-standby load, hanggang 100 piso ang inaabot nito kada buwan. 100 pesos? Tama po yan. Ilang kilo na ng bigas yan? Hindi ko na po alam yan, Ms. Jassy. Pero ang di ba? 2 kilo na ng bigas yan. Kaya, sayang din yun, ha? Kaya nga ang ating payo sa ating mga ka-energy, pag hindi ginagamit ang ating mga appliances, bunutin. Okay, so next topic naman tayo, ilaw. Paano ba tayo makaka-conserve? Simple lang po yung sa ilaw. Kung meron na pong natural light, gamitin natin yung natural light. Buksan natin halimbawa ang ating mga bintana. Pero kung kinakailangan ng artificial light, siguraduhin po ang ating pipiliing mga bombilya ay yung LED. Uulitin po natin, ang LED po ay higit 70% mas matipid kaysa sa isang CFL. At ang bonus ito, mas mahaba pa ang buhay ng ating mga LED lights. Okay, ang sinasabi rin kasi nila, isa sa mga energy tips na narinig ko na rin from the Department of Energy ay linisin din yung ilaw para naman mas maliwanag. Pero ito ba'y nakakadagdag konsumo kung mari madumi ang ilaw mo? Actually, hindi naman, Miss Jasmine, na nakakadagdag sa konsumo yung madumi yung ating bumbilya. Nababawasan lang yung liwanag niya. Kung ang silbi halimbawa ng ating bumbilya ay paliwanagin ng isang lugar, hindi syempre pagka madumi, kailangan nating linisin, di ba? Okay, so ang susunod naman natin ay ref. So, paano tayo makaka-conserve ng energy? Lagi naman nakaano yan eh. Mula sa binili mo yan, nakasaksak na yan, hanggang sa masira yan, nakasaksak pa rin. So, ang ating payo nga, kung tayo mag-i-invest, papasok na po yung mga bonus natin pagdating ng Kapaskuhan o yung mga mid-year bonus natin. Ang payo natin kung bumili na po tayo, mag-invest na sa inverter technology pagdating sa ref. Kung hindi naman po pa tayo makakapagbili ng bagong ref, ang ating po mga payo simple. Kung meron po tayong frost yung ating ref, siguraduhin po natin dinidefrost siya. Kapag may yellow po kasi yung ating freezer, nakakadagdag po ito ng konsumo. Pangalawa, kung tayo po may mga kasamaan sa bahay, iwasan po yung bukas-sara ng ref. Nakakadagdag po ito sa kanyang konsumo. At meron pa tayong isang idadagdag mga ka-energy na para nating makatipid ng lalo pa. Kung meron po tayong water dispenser, isa yan sa malaki ang konsumo. Pag ang isa pong appliance ay nagpapalamig o nagpapainit, malaki po ang konsumo nito. Kaya ang payo natin sa ating mga ka-energy, kung mag-pitch na lang po tayo ng tubig kung gusto ng malamig, imbis na naka-on ang ating standby na cooling or heating pagdating sa water dispensers. So kung pwede, ito ba ang sinasabi mo? Kung pwede, huwag na muna mag-water dispenser. Kung may ref, doon ka na lang magpalamig ng tubig. Yun ang ating sinasabi. Practical nga po ito. Again, kung gusto nyo pong makatipid, dahil batay nga po sa ating pag-aaral dito lang sa mga opisina, kagaya nating sinasabi, ang isa pong water dispenser nasa 150 to 200 pesos ang isa na konsumo. Tandaan po natin, mga ka-energy, kapag ang appliance ay gumagastos ng kuryente, magpalamig, magpainit, may konsumo po ito. Kaya nga po pagdating ng summer, yung ating aircon, di ba, malakas ang konsumo. Kaya ating payo, mag-isip tayo na gumamit na lang tayo ng
peach shell pagka magpapalamig ng tubig. May iba naman po nagsasabi, para naman makatipid, kung meron ka namang water dispenser, wag na lang magpainit. Pwede rin po yun. Magpalamig na lang. Mas malakas ba kasi magkonsumo ng kuryente ang pagpapainit kaysa sa pagpapalamig? Actually, pareho ang consumption nun, Miss Jasmine. Magpapalamig ka, magpapainit ka, malaki ang nagiging konsumo. Again, batay nga sa pag-aaral, yung isang water dispenser po, mga ka-energy, nasa 150 to 200 pesos per month yun. Pag tumatakbo yun ng 8 to 5 sa opisina. So, lalo na sa kabahayan. O isipin mo kung nagbawas ka ng vampire energy mo sa bahay, tapos hindi ka na rin nag-water dispenser, 200, 300 rin ba pwede mong matipid sa isang buwan? At malaking bagay yun para sa ating mga ka-energy. Tama po yun. Kaya nga, isa pa naming sinasabi, yung pasadahan natin nga yung mga appliances, Miss Jasmine. Ginagawa na natin ito sa ating mga kabataan na nag-energy scavenger hunt sila. Tinitignan nila yung bawat appliance at kung ano yung naka-on at kung hindi ginagamit, binubunot na nila ng kusa. Tama ba yung yung iba naman, yung gumagamit ng extension cord tapos may on-off, pwede ba yun? Tama po yun. Isa rin yan sa pinapayo ng ating Department of Energy, mga ka-energy, na yung ating pong power strip. Kung hindi naman po masagabal sa ating mag-unplug, gumamit na po tayo ng power strip. I-off na lang po natin yung sa main switch. Ganun rin po ang epekto nun. Ayun, hindi marami pala tayong talagang pwede magawa para makakonserve ng energy at makasave ng pera. Lalo na sa mga mothers, sa mga housewives, importante yung 100, 200, 300 pesos. Malaking bagay yun para sa budget ng buong pamilya. Okay, Director, ito naman, TV. How do we conserve energy there? Pagdating naman sa TV, kung tayo, again, mag-upgrade, bumili tayo yung mas energy efficient, mas madaming stars, mas efficient siya. Ayun, last episode natin yan, mga ka-energy. Okay. Pero kung kayo may TV na, simple lang yung ating mga paliwanag. Sama-sama tayong manood ng TV. May bonding na ang family, mga ka-energy, nakatipid pa tayo. Pero kung meron pa tayong hinahanap, kailangan lang nating i-on, halimbawa, ang ating energy saving function or eco function ng TV. Ang nangangahulugan po nito, ina-adjust niya yung liwanag ng ating TV, pati yung audio. Dahil yun po yung dalawang items na kumukonsumo ng malakas sa TV, Miss Jasmine at mga ka-energy. Kaya dapat, siguraduhin natin na yung settings hindi sobrang liwanag at hindi sobrang lakas ng volume. Pero ang best talaga, kung hindi natin ginagamit yung TV, i-unplug or i-switch off natin sa power strip. Dahil ang karamihan po sa ating mga TV, mga ka-energy, ay mayroong tinatawag na standby power. Ito ba yung vampire ulit? Oo, si Vampira po yan. Miss Jasmine, mga ka-energy, madami po talaga tayong mga appliance, lalo na ngayon yung mga smart gadgets natin, talagang may standby function. Kaya dapat aware po tayo na iti-turn off po or bubunutin natin sila. Ito gusto kong tanungin. Kung halimbawa, tinanggal mo sa plug yung TV mo, magkano naman ang matitipid mo sa isang buwan? Yun nga yun po Miss Jasmine, mga ka-energy. Doon sa ating pag-aaral na itong nakaraang taon lamang, pag inipon natin sa mga bakabahayan natin, yung dami ng mga may standby power, umaabot hanggang sa halos 100 piso kada buwan. Compute na nga natin yung mga... Madami tayo dyan. 100 sa TV, sa water dispenser. Magkano? 120. Halos 300 pesos na tayo. Sabihin na natin 300 pesos. Yung isa pa, ref. Kung nililinis ka na. Nga pala, kung nililinis. Linis mo nga yun. Magkano yun? Kaya nga sa simpleng mga ginagawa lang natin na energy conservation, management rin natin, makaka-500 na tayo, simple. Exactly. 500, imagine niyo po yun, mga ka-energy. Malaking bagay po yun para sa marami sa atin. Kasi 500 can go really, really far. Pero kung naghahanap pa tayo ng iba pang mga energy conservation at consumption tips, simple lang ang ating mga dapat tandaan. Unang-una sa lahat, titignan natin kung gaano bang katagal natin gagamitin yung ating appliance. Kung ano bang pangangailangan natin. Isa-isahin natin. Dapat ginagamit lang natin ng ating mga appliances kung kinakailangan. At ang pinakamahalaga, dapat kung bibili na at mag-upgrade, pumili ng mas energy efficient or mas mataas ang energy efficiency rating. Kasi kung makakatipid ka bukas, bakit hindi? Kasi maraming nag-iisip, mas mura, mas maganda. Pero minsan, yung mas magandang appliance, medyo mas mahal ngayon. Pero kung pwede namang mabawi ito sa mga susunod na panahon, bakit hindi? Tama po kayo dyan. It's an investment. Para sa mga energy efficient appliances at yung ating energy conservation habits, pag inipon-ipon po natin ito, mga ka-energy, doon natin makikita kung anong savings ang magagawa nito.
Naku, sana mga ka-energy na ilista po ninyo ang mga nailatag naming household energy conservation tips. Kung tingin po ninyo ay meron po kayong gustong malaman, bisitahan nyo lamang po ang official website ng Department of Energy, doe.gov.ph. Magbabalik pa ang Basta Enerhiya. Sagot kita!